Itapon niyo ang mga basurang yan. Sigaw ni Marco. Ang mainit na kare-kare sa mesa ay nilangaw, habang ang mga damit ni Anne ay basang-basa sa ulan. Wala kang kwenta. Si Clara ang kailangan ko. Hindi utusang tulad mo. Malamig niyang dugtong. Pinunasan ni Anne ang luha. Wala nang pagmamakaawa. Mula sa putikan, liliwanag siya ng higit pa sa diamante. Makakaya ba niyang durugin ang mga taong sumira sa kanya? Hindi ko na kailangan ng isang asawang amoy bawang at laging mukhang pagod, Anne. It's over. I want a divorce. Ang bawat salitang binitawan ni Marco ay tila mga talim ng kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Anne sa gitna ng kanilang sala. Suot ang kanyang paboritong asul na apron. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang malaking sandok, habang ang bango ng bagong luto at mainit na kare-kare ay humahalimuyak sa buong bahay. Iyon ang paboritong ulam ni Marco. Iyon ang ulam na pinaghirapan niyang ihanda mula pa kaninang hapon para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ngunit ang mainit na singaw ng pagkain ay tila naging yelo na dapo sa kanyang balat nang makita ang asawa na may kasamang ibang babae. Si Clara. Nakatayo ito sa tabi ni Marco, nakasuot ng pulang bestido na lapat sa kanyang katawan, at ang mga leeg at daliri nito ay kumikinang sa naglalakihang mga alahas. Ang bawat kislap ng mga batong yon ay tila nanunukso sa simpleng singsing na pilak na suot ni Anne. Isang singsing na unti-unti nang nagdidilimang kulay sa tagal ng panahon. Naramdaman ni Anne ang biglang pagtigas ng kanyang mga kalamnan. Ang sandok na hawak niya ay dahan-dahang nawala sa kanyang pagkakahawak at bumagsak sa sahig, na lumikha ng isang malakas na tunog ng pagtama ng metal sa matigas na semento. Ang malapot na sarsa ng kare-kare ay tumalsik sa kanyang malinis na paa, ngunit hindi niya naramdaman ang init nito. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, kaya kahit isang hikbi ay walang lumalabas. Ano ang tinitingin-tingin mo riyan? Hindi mo ba narinig ang anak ko? Layas. Ang boses ni Doña Carmen, ang kanyang biyenan, ay pumasok sa eksena mula sa hagdanan. Ang matanda ay may dalang isang malit na kahon ng mga alahas na tila ba kanina pa ito naghahanda para sa sandaling ito. Mula nang pumasok ka sa bahay na ito, wala kang dinala, kundi kahirapan. Akala mo ba ay sapat na ang paglilinis at pagluluto mo para bayaran ang utang na loob mo sa pamilyang ito? Tingnan mo si Clara. Siya ang kailangan ng anak ko. Siya ang may koneksyon, siya ang may pera, hindi ang isang tulad mong tila basahang nanlilimahid. Ahad itaw makabindeng bandimungugti. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara, habang dahan-dahan itong hinahaplos ang braso ni Marco. Poor Anne, you look so pathetic. Don't worry, aalagaan ko si Marco ng higit pa sa kaya mong ibigay. Go on, baka maabutan ka pa ng ulan sa labas. Hindi makapagsalita si Anne. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Marco, naghahanap ng kahit katiting na awa, kahit isang sulyap man lamang ng pag-alala sa 10 taon nilang pagsasama. Ngunit ang mga mata ni Marco ay kasing lamig ng bakal. Walang natira sa lalaking dati ay nangakong poprotektahan siya hanggang sa huling hininga. Walang babala. Kinuha ni Marco ang isang lumang maleta na nakalagak na pala sa gilid ng pinto at marahas itong itinapon palabas. Ang malakas na pagtama ng pintong kahoy sa hamba nito ay nagsilbing huling tuldok sa kanilang pagsasama. Kasunod nito ay ang tunog ng pagpihit ng kandado mula sa loob, isang mekanikal na tunog na nagpahiwatig na wala na siyang babalikan. Naiwan si Anne sa labas ng kanilang bahay sa ilalim ng unti-unting bumabagsak na mga patak ng ulan mula sa madilim na langit. Ang tubig ay malamig,
humahalo sa kanyang mga luha na hindi na niya mapigilan. Ang kanyang mga damit ay unti-unting nababasa, bumibigat sa kanyang balat, tulad ng bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Nakikita niya ang kanyang mga lumang blusa na nagkalat sa basang kalsada. Ang ilan ay napupuno na ng putik. Sa gitna ng hagulgol ng hangin at ng malamig na gabi, dahan-dahang lumuhod si Anne sa basang simento. Inabot niya ang isang maliit na kwadradong papel na nahulog mula sa kanyang maleta. Isang lumang litrato nila ng kanyang ama. Iyon lamang ang tanging kayamanan na natitira sa kanya. Niyakap niya ang litrato sa kanyang dibdib, sinusubukang protektahan ito mula sa ulan. Habang ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na paulit-ulit na dinudurog ng isang mabibigat na martilyo. Bakit ang pag-ibig na ibinigay niya ng buo ay nauwi sa ganitong uri ng pagtatapon? Hanggang kailan kailangang magbayad ng isang tao para sa utang na loob na wala naman siyang kinalaman? Habang nakatitig siya sa nagdidilim na paligid, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing pait ng lasa ng ulan sa kanyang labi. May puwang pa ba para sa isang pusong wala nang natira, kundi mga sugat? O dito na ba talaga nagtatapos ang kanyang kwento? Ang liwanag ng dalawang headlight ng isang sasakyan ay tila dalawang matalas na mata na bumasag sa kadiliman ng gabi at sa makapal na kurtina ng ulan. Huminto ang isang itim na kotse sa tapat ni Anne, sapat na malapit para maramdaman niya ang init na nagmumula sa makina nito. Bumukas ang bintana sa gilid ng driver at isang lalaki ang sumilip. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila may dalang sariling kwento ng kalungkutan, ngunit may bahid din ito ng kakaibang tatag. Miss, kunin mo ito. Mas lalo kang magkakasakit kung mananatili ka lang diyan sa ilalim ng ulan. Ang boses ng lalaki ay mababa at kalmado. Walang halong panghuhusga o labis na awa. Inabot niya ang isang malaki at itim na payong. Nanginginig ang mga kamay ni Anne nang tanggapin niya ang payong. Hindi siya nakapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay tumango bilang pasasalamat habang pinapanood ang dahan-dahang pag-alis ng sasakyan. Ang pulang ilaw sa likuran nito ay unti-unting naglaho sa dilim na nag-iwan sa kanya ng isang katanungan kung sino ang estrangherong yon na nagpakita ng kabutihan sa sandaling ang mundo niya ay gumuho. Bit-bit ang kanyang basang maleta at ang itim na payong. Naglakad si Anne patungo sa isang maliit at lumang paupahan sa dulo ng kalsada, isang lugar na malayo sa karangyaan ng bahay na itinuring niyang tahanan sa loob ng 10 taon. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng kadena. Pagpasok niya sa maliit na kwarto, ang amoy ng luma at mamasa-masang kahoy ang bumati sa kanya. Isang bumbilya lamang ang nagbibigay ng madilaw na liwanag, sapat na para makita niya ang kanyang sarili sa isang basag na salamin sa dingding. Sino ang babaeng ito? Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga. At ang kanyang labi ay nanginginig sa ginaw. Tila bumalik ang kanyang gunita sa mga nakaraang taon. Naalala niya ang araw na isinangla niya ang tanging pamana ng kanyang ina, isang gintong kwintas, para lamang magkaroon ng kapital si Marco sa kanyang unang negosyo. Naalala niya kung paano niya tiniis ang lahat ng pagmamaliit ng kanyang biyenan dahil sa paniniwalang ang pag-ibig ay sapat na para pagtakpan ang anumang kakulangan. Ngunit sa gabing ito, napagtanto ni Anne na ang utang na loob na kanyang pinanghahawakan ay matagal na niyang nabayaran ng kanyang sariling dugo, pawis at kaligayahan. Wala na siyang utang kanino man. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang maleta. Sa ilalim ng mga basang damit, nakapan ng kanyang mga daliri ang isang matigas at pamilyar na bagay. Isang sketchbook. Iyon ang kwaderno kung saan niya iginuhit ang kanyang mga pangarap noong siya ay dalaga pa. Mga disenyo ng alahas na puno ng kislap at pag-asa. Maingat niyang inilabas ang bawat pahina. At kahit na ang ilan sa mga gilid nito ay nabasa na ng ulan,
Ang mga guhit ng mga kwintas at singsing ay tila tumitibok pa rin ng buhay. Kumuha siya ng isang lumang bentilador at itinuon ito sa mga pahina. Isa sa isang dumaan ang mga imahe sa kanyang paningin. Ang sining na ito, ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ang bahagi ng kanyang sarili na matagal niyang ibinaon para lamang maging isang mabuting asawa. Sa bawat pahinang natutuyo, tila may isang bahagi rin ng kanyang puso ang unti-unting tumitigas at nagkakaroon ng bagong lakas. Hindi na siya ang ani na pwedeng itapon na parang basurang walang halaga. Nang sumapit ang madaling araw, tumayo si Anne sa tapat ng bintana. Ang ulan ay tumigil na at ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa mga ulap. Tumingin siya sa itim na payong na nakasandal sa pader. May nakasulat na maliliit na letra sa hawakan nito, Tala Jewelers. Suot ang kanyang tanging natitirang malinis na damit at bitbit ang kanyang sketchbook. Naglakad si Anne patungo sa naglalakihang gusali sa sentro ng lungsod. Ang kanyang puso ay kumakaba, ngunit ang kanyang desisyon ay kasing tibay ng brilyante. Ngunit pagdating niya sa malaking pinto ng Tala Jewelers, hinarang siya ng isang gwardiyang may matalim na tingin. Saan ang punta mo, miss? Bawal ang mga labandera o tindera rito. Ang pangungutya sa boses ng gwardiya ay sapat na para muling manginig ang tuhod ni Anne. Tiningnan niya ang kanyang lumang sapatos na may bakas pa ng putik mula kagabi. Bumalik ka na lang kung may pambili ka na ng alahas. Nanatiling nakatayo si Anne. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa sketchbook. Sa loob ng gusaling iyon, nararamdaman niyang naroon ang kanyang kinabukasan. Ngunit paano niya mabubuksan ang pinto kung ang buong mundo ay nakatingin lamang sa kanyang panlabas na anyo? Sa gitna ng kanyang pakikipagtalo sa gwardiya, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran. Anong nangyayari dito? Anong nangyayari dito? Ang tinig na yon ay mahinahon, ngunit may awtoridad na tila nagpatahimik maging sa ihip ng hangin sa tapat ng gusali. Lumingon ang gwardiya at agad na nagbago ang anyo nito. Mula sa pagiging mapang-api ay naging yumuyuko at puno ng paggalang. Mula sa isang itim na sasakyan ay bumaba ang lalaking nagpahiram kay Anne ng payong kagabi. Ngayon, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, mas nakita ni Anne ang kanyang mukha. Si Gabriel ay may tindig na kasing tigas ng nara at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng higit pa sa nakikita ng karaniwang tao. Sir Gabriel, pasensya na po. Itong babaeng ito kasi, pilit na pumapasok. Sinasabihan ko na bawal ang mga ganitong itsura rito sa tala. Paliwanag ng gwardiya habang nakaturo sa kupas na blusa ni Anne. Hindi tiningnan ni Gabriel ang gwardiya. Sa halip, ang kanyang paningin ay nanatili kay Anne, partikular na sa sketchbook na mahigpit nitong yakap sa kanyang dibdib. Pinahiram kita ng payong para hindi ka mabasa, hindi para manginig sa takot sa harap ng opisina ko. Halika sa loob. Nagulat si Anne. Hindi niya inaasahan na ang estrangherong yon ang mismong may-ari ng tanyag na Tala Jewelers. Sumunod siya kay Gabriel. Ramdam ang malambot na alpombra sa ilalim ng kanyang mga luma at manipis na sapatos. Ang loob ng opisina ay amoy mamahaling kahoy at langis ng mga alahas. Isang amoy na tila nagpagising sa mga alaala ni Anne nung bata pa siya sa tabi ng kanyang amang platero. Pagdating sa loob ng opisina, naupo si Gabriel sa likod ng isang malaking mesa. Ipakita mo sa akin ang laman niya. Anya habang nakatingin sa sketchbook. Nanginginig ang mga daliri ni Anne nang ilapag niya ang kwaderno sa mesa. Binuklat iyon ni Gabriel ng dahan-dahan. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga detalyadong guhit ng mga kwintas, hikaw at singsing na may mga disenyo na hindi pa nakikita sa mga fashion magazine. Ang mga kurba ng mga guhit ay tila may sariling buhay. Ngunit may isang bagay na kapansin-pansin sa bawat disenyo. Tumigil si Gabriel sa isang pahina kung saan may guhit ng isang pendant na hugis patak ng luha. Ngunit sa loob nito
ay may nakakubling disenyo ng isang namumukadkad na bulaklak na natiling tahimik ang silid, tanging ang tunog ng paghinga ni Anne ang maririnig. Bakit puno ng pighati ang mga disenyong ito? Tanong ni Gabriel nang hindi inaalis ang tingin sa papel. Ang bawat linya mo ay sumisigaw ng kalungkutan. Huminga ng malalim si Anne. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may nakakita sa kanyang tunay na kaluluwa. Dahil sa gitna ng matinding sakit at pressure lamang nabubuo ang pinakamatibay na diamante. Sir, ang kagandahan ay hindi laging nagmumula sa katuwaan. Minsan, ang pinakamakinang na sining ay nagmumula sa mga luhang natuyo na. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Tiningnan siya ni Gabriel ng matagal, tila tinitimbang ang bawat salitang binitawan niya. Sa sandaling iyon, malayo sa marangyang opisina ni Gabriel, sa loob ng isang sosyal na tea party, naroon si Doña Carmen kasama ang kanyang mga amiga. Ay nako, alam niyo ba? Buti na lang at nagising na ang anak kong si Marco, wika ni Doña Carmen habang humihigop ng tsaa. Sa wakas, natanggal na rin ang malas sa bahay namin. Isang labandera ba naman ang ituring na asawa? Ngayon, si Clara na ang kasama niya. Isang babaeng may ginto sa bawat daliri, hindi tulad ng isang Anne na amoy bawang palagi. Ang tawanan ng mga matatanda ay tila mga tinik na nakakalason, puno ng panunuya sa pangalang matagal nilang niyurakan. Ngunit sa loob ng Tala Jewelers, ibang usapin ang nagaganap. Isinara ni Gabriel ang sketchbook at tinitigan si Anne. May talent ka, Anne. Pero sa mundong ito, ang talent ay hindi sapat. Kailangan mo ng disiplina at kailangang dumaan ka sa apoy para malaman kung tunay kang ginto o tansulang. Handa po akong gawin ang lahat, sir. Mabilis na sagot ni Anne. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Magsisimula ka sa pinakamababa. Apprentice sa talyer. Maglilinis ka ng mga kagamitan. Mag-aayos ng mga alikabok ng ginto. At susunod sa bawat utos ng mga senior platero. Walang special treatment. Handa ka ba? Opo, sir. Maraming salamat po. Bago lumabas si Anne, may kinuha si Gabriel mula sa kanyang drawer. Isang maliit, magaspang, at hindi pa napapakinis na bato. Inabot niya ito kay Anne. Nang hawakan ni Anne ang bato, ang gaspang nito ay tila humahaplos sa kanyang mga palad. Pakiramdam niya, ang batong iyon ay tulad niya. Marumi sa labas, puno ng mga sugat, ngunit may nakatagong kislap sa loob na naghihintay lamang ng tamang panahon upang lumabas. Nang gabing iyon, habang naglalakad pa uwi sa kanyang maliit na paupahan, hindi na ganoon kabigat ang pakiramdam ni Anne. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanyang pinto, napansin niyang ang kandado ay tila napilit na buksan. Ang kanyang puso ay biglang bumililisang pintig. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. At ang bumati sa kanya ay ang gulugulong kalagayan ng kanyang mga gamit. Ang kanyang mga lumang damit ay nakakalat sa sahig at ang maliit na kahon kung saan niya itinatago ang mga dokumento ng kanyang ama ay nawawala. Sino ang gagawa nito sa kanya sa gitna ng kanyang pagsisimula? Mayroon pa bang bahagi ng kanyang nakaraan na ayaw siyang hayaang maging malaya? Ang bawat gamit na nakakalat sa sahig ay tila mga sugat na muling binuksan sa harap ng mga mata ni Anne. Ang kanyang maliit na unan ay pinunit. Ang mga pahina ng ilang lumang libro ay nagkalat. At ang tanging drawer na may kandado ay puwersahang sinira. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw habang pilit niyang hinahanap ang isang maliit na itim na folder. Wala na ito. Anne, Diyos ko, anong nangyari dito? Ang boses ng kanyang landlady na si Aling Rosa ay bakas ng takot habang nakatayo sa pintuan. May mga lalaking dumating dito kanina. Habang wala ka, ang sasama ng tingin, akala mo kung sino. Sinabihan ko silang wala ka, pero tinulak lang nila ako at pumasok dito. Anong hitsura nila, Aling Rosa? Tanong ni Anne. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Nakabarong yung isa.
Mukhang tauhan sa opisina. Narinig ko silang nagbubulungan tungkol sa titulo ng lupa. Ann, ano bang kailangan nila? Sa'yo. Napapikit si Ann ng mariin. Ang titulo ng lumang bahay ng kanyang ama na nasa probinsya. Iyon ang tanging ari-arian na nakapangalan sa kanya at hindi kailanman nalaman ni Marco. Akala ni Marco ay wala na siyang kahit na ano, ngunit tila naghahalukay na ito ngayon upang masigurong wala talagang matitira sa kanya. Ang kasakiman ni Marco at ng kanyang ina ay tila walang hangganan. Hindi pa ba sapat na itinapon nila siya na parang basahan? Kinabukasan, sa kabila ng puyat at bigat ng dibdib, pumasok si Ann sa talyer ng Tala Jewelers. Hindi siya pumunta sa air-conditioned na opisina ni Gabriel, kundi sa mainit at maalikabok na silid sa likuran kung saan ang apoy at bakal ang nagahari. Ang amoy ng asupre at ang init ng mga makinang pampatunaw ng ginto ang bumati sa kanya. Ang kanyang trabaho ay hindi madali. Bilang apprentice, siya ang tagalinis ng mga ginamit na kagamitan, tagapulot ng pinakamaliliit na butil ng alikabok ng ginto sa sahig, at tagaayos ng mga kemikal na ginagamit sa pagpapakinis. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malalambot at laging amoy sabon, ay nagsimulang magkaroon ng mga paltos at sugat. Ngunit sa bawat hapdi ng kanyang balat, tila mas lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Ang bawat kuskus niya sa maruming mesa ay tila pagbubura sa bawat bakas ni Marco sa kanyang pagkatao. Mula sa isang madilim na sulok ng talyer, palihim na pinagmamasdan ni Gabriel si Ann. Nakita niya ang pagtitiis ng babae, ang paraan ng pagpunas nito ng pawis gamit ang likod ng kanyang kamay, at ang kawalan ng anumang reklamo sa kabila ng maruming trabaho. Lumakad siya ng dahan-dahan at tumayo sa tabi ni Ann. Dala ang isang tasa ng mainit na kape. Magpahinga ka muna. Ang mababang tinig ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na silid. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo sa isang araw lang. Inabot ni Ann ang tasa. Ang init ng porselana ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga daliri at sa isang maikling sandali, ang kanilang mga balat ay nagkadikit. Isang kislap ng kuryente ang tila dumaloy sa braso ni Ann, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Nag-angat siya ng tingin at nakita ang tapat na pag-aalala sa mga mata ni Gabriel. Salamat po, Sir Gabriel, mahinang sabi ni Ann. Kailangan ko lang pong maging abala. Kapag huminto po kasi ako, doon ko nararamdaman ang lahat ng sakit. Tumango si Gabriel, hindi na nagtanong pa ng higit. Alam niya ang pakiramdam ng isang pusong pilit na bumabangon mula sa pagkakadurog. Ang gintoan ay kailangang dumaan sa pinakamainit na apoy bago ito maging isang obra maestra. Huwag mong katakutan ang init habang nagaganap ang tahimik na sandaling iyon sa talyer. Sa marangyang opisina ni Marco, iba ang hangin na umiihip. Si Clara ay nakaupo sa ibabaw ng mesa ni Marco. Hawak ang isang baso ng alak. Huwag kang mag-alala tungkol sa titulo, Marco, sabi ni Clara habang hinahaplos ang kurbata ng lalaki. Mahahanap din natin iyon. Sa ngayon, kailangan nating pagtuunan ng pansin ang bagong supplier na ipinakilala ko sa iyo. Sila ang magbibigay sa atin ng mga materyales sa kalahati ng presyo ng karaniwan. Magiging bilyonaryo tayo sa loob ng ilang buwan. Ngumiti si Marco, bulag sa panganib na dala ng labis na ambisyon. Hindi niya napansin ang bahagyang panginginig ng kamay ni Clara nang tumunog ang telepono nito. Isang tawag mula sa bangko tungkol sa isang utang na matagal na niyang hindi binabayaran. Sa kabilang dako, habang pabalik si Ann sa kanyang trabaho, isang maliit na piraso ng papel ang napansin niyang nakadikit sa ilalim ng kanyang mesa sa talyer. Isang numero ng telepono at isang pangalan na hindi niya inaasahan. Pangalagaan ang iyong mga guhit. May nagmamasid sa dilim. Sino ang nag-iwan ng babalang ito sa loob mismo ng kumpanya ni Gabriel? At ano ang tunay na pakay ng mga taong pilit na nagnanakaw
ng kanyang nakaraan. Ang hangin sa loob ng marangyang showroom ng Tala Jewelers ay tila biglang naging mabigat at mahirap hingahin. Isang matapobreng ginang, si Doña Victoria, ang kasalukuyang nakatayo sa harap ni Gabriel habang payabang na iwinawagayway ang kanyang mamahaling pamaypay. Ang kanyang tinig ay mataas at puno ng pagmamaliit. Isang buwan na, Gabriel. Isang buwan na akong pabalik-balik dito. Pero wala pa rin kayong maibigay na disenyo na nababagay sa kasal ng nag-iisa kong anak. Lahat ng ipinapakita nyo ay walang buhay, walang kaluluwa. Kung hindi nyo kaya, sabihin nyo lang para hindi ako nag-aaksaya ng oras. Nakahatid si Gabriel. Ang kanyang panga ay bahagyang nakaigting, ngunit nananatili ang pagiging propesyonal. Doña Victoria, sinusunod po ng mga designer namin ang bawat detalye na ibinigay nyo. Binago na po nila ang lapad ng kwintas ng 3 beses. Details? I don't care about the details. Gusto ko ng isang bagay na kapag nakita ng mga tao, mararamdaman nila ang kwento ng anak ko. Ang hirap sa mga designer mo ngayon. Puro computer ang alam. Walang emosyon. Sa isang sulok ng silid, habang nagpapanggap na nagpupunas ng mga salamin ng estante, tahimik na nakikinig si Anne. Nararamdaman niya ang frustration ng ginang. Hindi ito simpleng pagiging mapili. Ito ay kaba ng isang ina na gustong ibigay ang pinakamagandang regalo sa kanyang anak na nakaranas din ng matinding pagsubok bago mahanap ang tunay na pag-ibig. Nang walang pasabi, lumapit si Anne sa mesa. Kumuha siya ng isang pirasong scratch paper at isang lumang lapis mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay may mga galos pa mula sa mabigat na trabaho sa talyer kahapon. Ngunit nang humawak siya sa lapis, tila nagkaroon ito ng sariling mahika. Ang dulo ng lapis ay dumaan sa papel na nag-iwan ng mga itim na linya kasabay ng banayad na pagkiskis nito. Hindi alintana ni Anne ang matalim na tingin ng gwardiya o ang pagtataka sa mga mata ni Gabriel. Sa loob ng 5 minuto, iginuhit niya ang isang kwintas na may disenyo ng mga pinag-ugnay na baging na may maliliit na dahon at sa gitna ay isang pendant na tila 2 magkaibang bato na nagiging isa. Ipinursigi niya ang papel sa tapat ng nagrereklamong ginang. Ito po ba ang hinahanap niyo, senyora? Ang boses ni Anne ay mababa, ngunit puno ng respeto. Ang mga baging ay sumisimbolo sa mahabang paglalakbay ng inyong anak. At ang magkabuklod na bato sa gitna ay ang pangako na kahit anong unos ang dumating, mananatili silang magkasama, tulad ng pagmamahal niyo sa kanya. Tila napatigil ang mundo ni Doña Victoria. Ibinaba niya ang kanyang pamaypay at kinuha ang papel. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlaki at ang kanyang matigas na mukha ay biglang lumambot. Ito nga, bulong niya habang ang isang butil ng luha ay nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mata. Paano mo nalaman? Ito ang eksaktong kwento na gusto kong sabihin sa anak ko. Tiningnan ng ginang si Anne mula ulo hanggang paa. Sino ka? Ikaw ba ang head designer dito? Isa po akong apprentice sa talyer, senyora. Simpleng sagot ni Anne. Wala akong pakialam kung apprentice ka lang. Gabriel, pipirmahan ko ang kontrata ngayon din sa isang kondisyon. Ang babaeng ito ang gagawa at magdidisenyo ng buong set ng alahas ng anak ko. Walang iba. Matapos umalis ang umiiyak sa tuwang si Doña Victoria, nabalot ng katahimikan ang showroom. Lumingon si Gabriel kay Anne. Ang kanyang seryosong mukha ay biglang napalitan ng isang nangiti, isang tunay, malalim, at mainit na ngiti na tila nagpatunaw sa lahat ng pagod at sugat sa katawan ni Anne. Sinasabi ko na nga ba? Mahinang sabi ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Iniangat ni Gabriel ang kanyang kamay at marahang inalis ang isang hibla ng buhok ni Anne na tumatabing sa kanyang mga mata. You are a diamond in the rough, Anne. I was right about you. Ang ugnayan ng kanilang mga mata sa sandaling iyon ay tila may dalang sariling kuryente.
Isang tahimik na pangako ng pag-asa at pagtitiwala. Samantala, sa opisina ni Marco, walang kislap ng sining ang nagaganap. Padabog na inilapag ni Clara ang isang folder sa tapat ni Marco. Pirmahan mo na ito, Marco. This is the contract with the new gold supplier from Hong Kong. Mas mura ito ng 50% kaysa sa dati nating kinukuha. We need this para makabawi tayo sa mga huling lugi natin. Mapilit na sabi ni Clara. Sigurado ka ba rito, Clara? Masyadong mura. Baka magkaproblema tayo sa kalidad. May pag-aalinlangang tanong ni Marco. Trust me, okay? I know what I'm doing. Ayaw mo bang maging pinakamayaman sa industriyang ito? Don't be a coward. Dahil sa takot na muling tawaging mahina, kinuha ni Marco ang ballpen at pinirmahan ang kontrata nang hindi alam na ang kanyang pirma ang magiging mitya ng sarili niyang pagbagsak. Ang gabi sa loob ng talyer ng Tala Jewelers ay nababalot ng isang espesyal na uri ng katahimikan. Isang katahimikang hindi nakakatakot, kundi puno ng paglikha. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang asul na apoy mula sa torch na hawak ni Anne at ang maliit na bumbilya sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang bawat kislap ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata na ngayon ay wala ng bakas ng luha, kundi puno na ng pokus at determinasyon. Dahan-dahan niyang inilalapit ang apoy sa isang piraso ng ginto. Ang matigas na metal ay uent-unting nagbabago ng kulay, nagiging matingkad na kahel, hanggang sa ito ay maging malambot na parang luwad. Ang mainit na singaw ay humahalik sa kanyang mukha, nagdadala ng mga butil ng pawis sa kanyang noo, ngunit hindi siya gumagalaw. Gamit ang isang maliit na sipit, maingat niyang hinuhubog ang ginto ayon sa disenyong iginuhit niya para sa anak ni Doña Victoria. Huwag mong madaliin, Anne. Hayaan mong ang metal ang magsabi sa iyo kung kailan siya handang sumunod sa nais mo. Ang boses ni Gabriel ay nanggaling sa likuran, mababa at puno ng kapanatagan. Hindi lumingon si Anne, ngunit naramdaman niya ang paglapit ni Gabriel. Tumayo ang lalaki sa kanyang tabi, sapat na malapit para maramdaman ni Anne ang init ng katawan nito at ang pamilyar na amoy ng sandalwood. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Anne na humahawak sa sipit. Ang balat nito ay magaspang, ngunit ang pagkakahawak ay banayad, tila nagbibigay ng direksyon at lakas. Ganyan. Dahan-dahan lang, bulong ni Gabriel. Ang kanyang hininga ay dumaan sa gilid ng tainga ni Anne na nagpadala ng isang kakaibang kilig na tila mabilis na daloy ng kuryente sa kanyang buong katawan. Nang matapos ang mahalagang bahagi ng paghubog, inilubog ni Anne ang mainit na ginto sa isang lalagyan ng tubig. Ang mabilis na pagbabago ng temperatura ay naglabas ng isang maputing usok na saglit na bumalot sa kanilang dalawa, na tila naghihiwalay sa kanila mula sa labas ng mundo. Salamat po, Sir Gabriel. Kung hindi niyo ako tinulungan, baka nasunog ko na ang pirasong ito. Nakangiting sabi ni Anne habang pinupunasan ang kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Matuto ka ring magtiwala sa sarili mo, Anne. You have the touch. Hindi lahat ng platero ay may puso sa kanilang mga daliri. Sagot ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha ni Anne nang may lalim na hindi maipaliwanag. Kinuha ni Gabriel ang isang piraso ng pandesal at ang tasa ng kape na kanina pa nakahanda sa gilid. Kain muna tayo. Hindi pwedeng puro trabaho lang. Habang masayang nagbabahagi ng simpleng pagkain ng dalawa sa ilalim ng malamig na gabi, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa marangyang bahay na dati ay pag-aari ni Anne, namamayani ang isang madilim na balak. Si Clara ay nakaupo sa harap ng isang computer, habang sa kanyang tabi ay nakalatag ang mga dokumentong ninakaw mula sa paupahan ni Anne. Tingnan mo ito, Marco, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng mapanirang tuwa. Ang mga disenyong ito, ang gaganda. Sinasabi ko sa iyo, kung gagamitin natin ito bilang bagong koleksyon ng kumpanya mo, siguradong mapapatumba natin ang Tala Jewelers sa darating na Jewelry Expo. Tumingin si Marco sa mga guhit. Pamilyar sa kanya ang estilo,
Iyon ang mga disenyong nakita niyang iginuguhit ni Anne sa mga gabi na akala niya ay naglilinis lang ito ng bahay. Pero Clara, kay Anne ang mga ito. Baka magkaproblema tayo. Sino ang maniniwala sa kanya? Isang apprentice lang siya sa tala, habang ikaw ay ang sikat na si Marco ng M. Jules. Sa batas ng negosyo, kung sino ang unang maglabas, siya ang may-ari. Pangungutya ni Clara. Huwag mong sabihing natatakot ka pa rin sa ex-wife mong walang kwenta. Dahil sa takot na muling maliitin, tumango si Marco. Sige, simulan na ang produksyon. Gamitin ang murang supplier na nakuha mo para mas malaki ang kikitain natin. Kinabukasan, habang naglalakad si Anne patungo sa trabaho, huminto siya sa tapat ng isang malaking billboard. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang isang anunsyo. M. Jules presents the Eternal Bloom Collection. Sa gitna ng billboard ay ang larawan ng isang kwintas, ang eksaktong disenyong nasa kanyang ninakaw na sketchbook. Ang disenyong inilaan niya para sa alaala ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay ni Anne habang nakatitig sa billboard. Hindi ito galit na gustong sumigaw. Ito ay isang malamig at matalim na sakit na tila muling nagnanakaw ng kanyang huling hibla ng dangal. Ang kanyang sariling sining, ang kanyang huling kayamanan, ay ginagamit na ngayon ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Anne! Ang boses ni Gabriel ay narinig mula sa likuran. Nakita rin ni Gabriel ang billboard. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato, at ang kanyang mga mata ay naggalab sa galit para kay Anne. Sa kanila ba ang disenyong iyan? Hindi nakasagot si Anne. Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa gitna ng mga nagbabadyang luha. Iyan ang huling bagay na nanakawin nila sa akin, Sir Gabriel. Hinding-hindi ko nahahayaang mangyari ito muli. Ngunit paano lalaban ng isang hamak na apprentice laban sa isang dambuhalang kumpanya na nakahanda ng ilabas ang kanyang sining sa buong mundo sa loob lamang ng isang linggo? At ano ang gagawin ni Gabriel kapag nalaman niyang ang murang supplier ni Marco ay may madilim na koneksyon sa kanyang sariling nakaraan? Magnanakaw. Ang salitang iyon ay hindi lumabas sa bibig ni Anne, kundi dumanas ng matinding pagdurugo sa loob ng kanyang puso. Nakatayo pa rin siya sa harap ng malaking billboard. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa disenyong inilaan niya sana para sa dangal ng kanyang ama. Ngunit ngayon ay may tatak na ng kumpanya ni Marco. Naramdaman ni Anne ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri, habang ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na humihiwa sa kanyang lalamunan. Ang kanyang tuhod ay nanginig, at kung hindi dahil sa matibay na hawak ni Gabriel sa kanyang braso, marahil ay natumba na siya sa semento. Huminga ka, Anne. Huwag mong hayaang ubusin ka ng galit mo. Ang boses ni Gabriel ay mababa, puno ng pag-aalaga, ngunit may himig din ng matinding pagtitimpi. Iyon na lang ang natitira sa akin, Sir Gabriel. Pabulong na sagot ni Anne. Ang boses ay basag at halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga sasakyang dumadaan. Ang mga guhit na yon, doon ko ibinuhos ang lahat ng sakit ko nung mga gabing mag-isa ako sa kusina. Ninakaw nila ang huling alaala ko. Hindi nila mananakaw ang iyong mga kamay, Anne, at lalong hindi nila mananakaw ang iyong kaluluwa. Mariing sabi ni Gabriel. Hinarap niya si Anne. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakahawak sa magkabilang balikat ng babae. Ang sining na ninakaw ay isang bangkay lamang. Walang buhay ang ginto kung ang gumawa nito ay walang puso. Hayaan mo silang magdiwang sa ngayon, dahil ang buhangin na kinatatayuan nila ay unti-unti nang gumuguho. Bumalik sila sa talyer ng tala, ngunit ang katahimikan ni Anne ay hindi natanda ng pagkatalo, kundi ng isang naglalayab na determinasyon. Sa halip na umiyak, kumuha siya ng bagong papel. Ngunit bago siya magsimulang muli, kinuha ni Gabriel ang isang maliit na lalagyan ng mainit na sopas at inilapag ito sa kanyang mesa. Kainin mo muna ito. Hindi makakapag-isip ng maayos ang isang pusong gutom
sabi ni Gabriel, gamit ang isang malinis na panyo. Dahan-dahang pinunasan ni Gabriel ang isang bahid ng uling sa pisngi ni Anne. Ang pagkilos na yon ay napakabagal, napakaingat. Tila ba si Anne ay isang mamahaling alahas na ayaw niyang mabasag. Napatitig si Anne sa mga mata ni Gabriel at sa isang maikling sandali, ang lahat ng ingay ng mundo ay tila naglaho. May isang uri ng kapayapaan ang dumaloy sa kanya, isang pakiramdam na sa wakas may isang taong handang tumayo sa tabi niya sa gitna ng bagyo. Habang nagaganap ang tahimik na sandaling ito sa tala, ang kapaligiran sa pabrika ng M. Jewels ay kabaligtaran. Ang init ng mga makina ay humahalo sa tensyon sa pagitan ni na Marco at ng kanyang mga tauhan. Sir Marco, may problema po tayo, sabi ng head platero, habang ipinapakita ang isang piraso ng gintong kakalagay lang sa hulma. Masyadong marupok ang materyales na galing sa bagong supplier. Kapag pinupukpok po namin, nagkakaroon ng maliliit na lamat. Hindi po ito tatagal sa expo. Anong sinasabi mong marupok? Singal ni Clara na biglang pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng kapalaluan. Baka ang mga kamay niyo lang ang lampa. Pirmahan niyo na ang quality control papers na yan. Hindi pwedeng madelay ang koleksyon na ito. Alam niyo ba kung magkano ang ginastos namin sa marketing? Pero ma'am, baka mabalik sa atin ang mga alahas kapag nasira ito ng mga kliyente. Sinabi ng pirmahan. Di ba? Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pananakot. Lumingon siya kay Marco. Marco, pagsabihan mo ang mga tao mo. Huwag silang maging hadlang sa tagumpay natin. Ang sining na nakuha natin ay perfect. Kailangan lang nating tapusin ito. Tumingin si Marco sa platero. Pagkatapos ay kay Clara. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit ang takot na mawala ang kanyang bagong kayamanan ay mas matimbang. Gawin niyo na lang ang sinabi ni Clara. Ayusin niyo ang pagkakagawa para hindi mahalata ang lamat. Muling bumalik ang atensyon sa Tala Jewelers. Gabi na, ngunit ang ilaw sa mesa ni Anne ay nananatiling bukas. Hindi niya binago ang disenyong ninakaw ni Marco. Sa halip, dinagdagan niya ito ng isang elemento na tanging siya lang ang nakakaalam kung paano gawin. Isang lihim na mekanismo sa loob ng pendant na magbubukas lamang kapag naitama ang tamang anggulo ng liwanag, isang puso sa loob ng sining. Ito ang magiging sagot ko, Sir Gabriel, sabi ni Anne habang ipinapakita ang bagong plano. Gagawa ako ng isang bagay na kahit anong kopyang gawin nila, hindi nila kailanman magagaya ang nilalaman. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting puno ng paghanga at pagmamalaki. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang luma at sirang telepono ni Anne na nakapatong sa mesa. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Nang sagutin ito ni Anne, ang boses sa kabilang linya ay malamig at pamilyar, na nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Anne, akala mo ba ay madali kang makakatakas? May hawak akong bagay na hindi mo gugustuhing makita ng buong mundo. Magkita tayo bukas o sisiguraduhin kong pati ang kumpanyang kinakapitan mo ngayon ay babagsak kasama mo. Sino ang tumatawag na ito? At anong madilim na lihim ang pilit na ginagamit upang muling igapos si Anne sa kanyang nakaraan? Nang ibaba ni Annie ang telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto, kaya dahan-dahang dumulas ang aparato sa kanyang palad at lumapag sa kahoy na mesa. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Ang boses na yon, malamig, mapang-uyam, at puno ng banta ay kay Doña Carmen. Hindi pa pala sapat sa matanda na itapon siya sa kalsada. Nais pa nitong siguraduhin na wala siyang paglalagyan sa mundong ito. Ane, namumutla ka. Sino ang tumawag? Ang boses ni Gabriel ay puno ng pag-aalala. Lumapit siya at marahang hinawakan ang nanlalamig na mga daliri ni Anne. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng takot sa loob ni Anne. Ang biyenan ko, si Doña Carmen.
Pabulong na sagot ni Anne. Sinasabi niya na may hawak daw siyang mga dokumentong magpapatunay na nagnakaw ako ng pera sa kumpanya ni Marco bago ako umalis. Kung hindi daw ako titigil sa paggawa ng alahas at lalayo sa industriyang ito, ipakukulong niya ako. Huminga ng malalim si Gabriel. Ang kanyang panga ay tumigas sa galit. Ngunit sa halip na sumigaw, mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ni Anne. Huwag kang matakot sa aninong nilikha nila, Anne. Ang kasinungalingan ay parang basag na salamin. Kahit anong pilit nilang pagdikitin, makikita at makikita pa rin ang mga lamat nito. Hindi ka nag-iisa. Dinala ni Gabriel si Anne sa isang maliit na balkonahe sa itaas ng talyer. Ang hangin ng gabi ay sariwa at humahaplos sa kanilang mga mukha na nagdadala ng amoy ng mga bulaklak ng sampagita mula sa ibaba. Kumuha si Gabriel ng isang pirasong telang lana at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Anne upang hindi ito ginawin. Ang bawat kilos ni Gabriel ay puno ng paggalang at isang uri ng pagmamahal na hindi nangangailangan ng mabulaklak na salita. Bakit niyo po ako tinutulungan ng ganito? Sir Gabriel, tanong ni Anne habang nakatingin sa malayo sa mga ilaw ng lungsod na tila mga bituin sa lupa. Isang hamak na apprentice lang po ako na puno ng problema. Tumingin si Gabriel kay Anne. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahil nakikita ko sa iyo ang isang taong matagal ko nang hinahanap. Ang aking sarili noong panahong wala ring naniniwala sa akin. At dahil ang isang pusong kasing puro ng sayo ay hindi dapat hinahayaang mawasak ng mga taong walang ibang alam kundi kumuha. Sa isang maikling sandali, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha. Sapat na para maramdaman ni Anne ang banayad na paghinga nito sa kanyang noo. Isang tahimik na pangako ang nabuo sa pagitan nila. Isang ugnayang higit pa sa amo at empleyado. Isang ugnayang nagbibigay ng lakas sa isang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Samantala, sa loob ng isang madilim na silid sa mansyon ni Marco, si Doña Carmen ay nakaupo sa kanyang silya, hawak ang isang pekeng dokumento na may pekeng lagda ni Anne. Sa tabi niya ay si Clara, na abala sa pagpili ng isusuot na alahas para sa gabi ng expo. Sigurado ba kayong matatakot siya, Mami Carmen? Tanong ni Clara habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Kilala ko ang babaeng yan. Mahina ang loob niya. Isang banta lang ng kulungan. Siguradong tatakbo yan pabalik sa probinsya at iiwan ang Tala Jewelers. Tumawa ang matanda. Isang tunog na puno ng lason at kawalang hiyaan. Hindi ko hahayaan na ang isang basahang tulad niya ay magtagumpay habang ang anak ko ay nahihirapan sa mga utang. Ngunit hindi nila alam na si Anne ay hindi na ang dating babaeng maaari nilang tapakan. Kinabukasan, sa halip na magtago, pumasok si Anne sa talyer ng may mas mataas na noo. Dala niya ang kanyang mga bagong gawa na wax molds para sa lihim na puso na koleksyon. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay may kasamang bagong tapang habang abala ang lahat sa paghahanda para sa Jewelry Expo na gaganapin sa susunod na araw. Isang estranghero ang pumasok sa showroom ng Tala Jewelers. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng barong, may dalang isang lumang itim na bag. Lumapit siya sa counter at hinanap si Anne. Nandito ba si Anne? May mensahe ako mula sa kanyang ama. Ang sabi ng lalaki. Napatigil si Anne sa kanyang ginagawa. Ang kanyang ama ay matagal nang patay, ngunit ang lalaking ito ay mukhang seryoso. Nang buksan ng lalaki ang kanyang bag, inilabas niya ang isang maliit na kahon na gawa sa tanso, ang kahon na ninakaw mula sa paupahan ni Anne noong nakaraang gabi. Paano ito napunta sa inyo? Tanong ni Anne. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Hindi mahalaga kung paano. Ang mahalaga ay ang nasa loob nito. Sagot ng lalaki bago mabilis na lumabas ng gusali. Nang buksan ni Anne ang kahon, hindi ang titulo ng lupa ang kanyang nakita.
Sa halip, naroon ang isang liham na may sulat kamay ng kanyang ama at isang lumang resibo ng deposito sa isang bangko na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Isang perang inilaan para sa kanyang edukasyon sa ibang bansa na hindi kailanman naisangla o nakuha ni Marco. Napaluhod si Anne sa sahig, yakap ang liham. Ang katotohanan ay unti-unti nang lumalabas, ngunit sa likod ng liham, may isang huling pangungusap na nagpabago sa lahat. Anne, ang pamilya ni Marco ang pumatay sa aking dangal. Huwag mong hahayaang makuha nila ang iyong kislap. Ano ang tunay na kinalaman ng pamilya ni Marco sa pagkamatay ng ama ni Anne? At paano gagamitin ni Anne ang bagong tuklas na kayamanang ito upang tuluyang durugin ang mga taong umapi sa kanya? Ang liham sa kanyang kamay ay tila isang baga ng apoy na naglalayab, nagbibigay ng matinding init na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Nakaupo si Anne sa sulok ng talyer. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat salitang isinulat ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay. Ang bawat kurba ng panulat ay tila isang tinig na nagmumula sa kabilang buhay. Nagbubunyag ng katotohanang matagal na ibinaon sa ilalim ng mga kasinungalingan ng pamilya ni Marco. Hindi isang utang na loob ang nagbigkis sa kanya sa mga taong yon. Ito ay isang malaking pagnanakaw. Ang ama ni Marco ang sumira sa reputasyon ng kanyang ama bilang isang platero upang makuha ang mga kliyente nito at ang tulong na ibinigay nila noong nagkasakit ang kanyang ama ay bahagi lamang ng perang ninakaw nila mula sa mga proyektong hindi binayaran. 10 taon siyang nagsilbi bilang alipin sa mga taong pumatay sa dangal ng kanyang pamilya. Naramdaman ni Anne ang isang matinding panginginig na nagsimula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging gapi, tila may malalaking bato na nakadagan sa kanyang baga. Ang bawat patak ng kanyang luha na dumapo sa lumang papel ay nag-iwan ng madilim na marka, katulad ng mga markang iniwan ng pamilya ni Marco sa kanyang pagkatao. Anne, ang mahinahon at malalim na tinig ni Gabriel ay bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan upang maging kapantay ng kanyang paningin. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay kinuha nito ang nanlalamig na mga kamay ni Anne at binalot sa loob ng kanyang malalaking palad. Ang init na nagmumula kay Gabriel ay tila isang gamot na unti-unting nagpapakalma sa nanginginig na kalamnan ni Anne. Nalaman ko na ang lahat, Sir Gabriel. Basag ang boses na sabi ni Anne. Ang buhay ko, ang pagsasama namin ni Marco, lahat ng yon ay itinayo sa ibabaw ng isang krimen. I was a prisoner of a debt that never existed. Huminga ng malalim si Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot para sa mga taong gumawa nito kay Anne. Ngunit nanatiling malumanay ang kanyang pagkilos. Inayos niya ang bahagyang nagulong buhok ni Anne, isang haplos na puno ng paggalang at pag-unawa. Hindi pera ang ibinalik sa iyo ng tadhana sa gabing ito, Anne, kundi ang iyong boses. At ang boses na yan ang gagamitin natin bukas sa expo upang tuluyang basagin ang kanilang mga maskara. Samantala, sa loob ng showroom ng M. Jewels, ang hangin ay puno ng tensyon. Nakatayo si Marco sa harap ng malaking display case kung saan nakalagay ang Eternal Bloom Collection, ang mga alahas na ninakaw mula sa disenyo ni Anne. Ngunit sa ilalim ng mga maliliwanag na ilaw, napansin ni Marco ang isang bagay na nagpakaba sa kanya. Ang gintong ginamit ay tila nagkakaroon ng maliliit na batik, isang senyales na ang materyales ay hinaluan ng mababang uri ng metal. Clara, tingnan mo ito, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Bakit tila nagbabago ang kulay ng ginto? Bukas na ang expo. Kapag nakita ito ng mga eksperto, tapos na tayo. Don't be so dramatic, Marco. Single ni Clara habang abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling gown. Linisan mo lang yan. Lagyan mo ng maraming polisher.
Ang mahalaga ay makuha natin ang mga order bukas. Kapag nasa atin na ang pera, saka na natin problemahin ang kalidad. Just act confident, okay? Walang makakaalam na hindi sa'yo ang disenyong yan. Ngumiti si Clara sa harap ng salamin. Ang kanyang anyo ay puno ng kapalaluan. Hindi alam na ang bawat hakbang niya ay patungo na sa sarili nilang bitag. Kinabukasan, ang gabi ng Philippine International Jewelry Expo ay dumating. Ang malaking hall ay puno ng mga taong naglalakihan ng pangalan. Ang kumikislap na mga ilaw ay nagbibigay ng ningning sa mga mamahaling bato at ginto. Sa gitna ng karamihan, lalong naging agaw pansin sina Marco at Clara. Si Clara ay tila isang reyna sa kanyang pulang bestido, habang si Marco ay buong pagmamalaking ipinapakita ang Eternal Bloom Collection. Ngunit sa kabilang panig ng hall, sa booth ng Tala Jewelers, namamayani ang isang kakaibang uri ng liwanag. Nakatayo si Anne, suot ang isang simple ngunit napaka-eleganteng itim na gown na lalong nagpatingkad sa kanyang maputing balat. Wala siyang suot na maraming alahas. Ang tanging suot niya ay ang lihim na puso, ang obra maestrang binuo niya sa gitna ng kanyang pagdurusa. Nang magsimulang maglakad si Anne patungo sa gitna ng entablado para sa presentasyon, ang lahat ng mata ay napabaling sa kanya. Ang kanyang tindig ay puno ng dangal, malayo sa basahang babaeng itinapon ni Marco sa kalsada ilang linggo na ang nakakalipas. Nakita ni Marco si Anne. Ang kanyang baso ng alak ay halos mahulog sa kanyang pagkakahawak habang ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng nasa harap niya ay ang dating asawang minaltrato niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, pumanhik na si Anne sa podium. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Anne ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa buong hall. Ngayong gabi, hindi lamang ako narito upang ipakita ang isang alahas. Narito ako upang ipakita kung ano ang tunay na halaga ng sining kapag ito ay hinaluan ng katotohanan at kung ano ang nangyayari sa ginto kapag ito ay itinayo sa isang kasinungalingan. Isang tahimik na bulong-bulungan ang bumalot sa hall. Tumingin si Anne ng diretso sa mga mata ni Marco. Isang tingin na tila humuhukay sa lahat ng kasalanan nito. Sa sandaling iyon, inilabas ni Anne ang isang maliit na remote control na magpapakita ng isang video sa malaking screen sa likuran niya. Anong ebidensya ang nakahanda nang ipakita ni Anne sa buong mundo? At paano haharapin ni Marco ang kahihiyan kapag ang kanyang obra maestra ay biglang nagkadurog-durog sa harap ng maraming tao? Ang liwanag ng mga spotlight sa loob ng malaking hall ay tila mga mapanghusgang mata na nakatitig sa bawat galaw ni Anne. Sa gitna ng entablado, ang kanyang anino ay mahaba at matatag. Malayo sa dating anino ng isang babaeng nagtatago sa sulok ng kusina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng ritmo sa kanyang paghihiganti. Isang paghihiganting hindi gawa sa dahas, kundi sa katotohanan. Ang nakikita ninyo sa screen, simula ni Anne, ang kanyang tinig ay malamig at walang panginginig, ay ang mga orihinal na sketch ng koleksyong ipinagmamalaki ng M. Jewels ngayong gabi. Ang mga guhit na ito ay may petsang 3 taon na ang nakalilipas, binuo sa ilalim ng mga luhang hindi nyo nakita. Sa malaking screen sa likuran ni Anne, lumitaw ang mga detalyadong disenyo ng kanyang sketchbook, kasama ang mga sulat kamay ng kanyang ama at ang kanyang sariling lagda na nakatago sa maliliit na kurba ng mga dahon. Kasunod nito ay ang isang chemical analysis report na nagpapakita ng pagkakaiba ng tunay na ginto sa mababang uri ng metal na ginamit sa mga alahas ni Marco. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa hall na sinundan ng mabilis na bulong-bulungan ng mga tao. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng larawan. "What is this? This is a lie!" Sigaw ni Marco mula sa ibaba. Ang kanyang muka ay kasing pula ng alak na kanyang hawak.
Sinubukan niyang umakyat sa entablado, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga security guard. Ann, anong kabaliwan ito? Ninakaw mo ang mga disenyong yan sa opisina ko. Ninakaw? Isang mapait na nangiti ang sumilay sa mga labi ni Ann. Marco, paano ko mananakaw ang isang bagay na sa simula pa lang ay nagmula sa aking mga kamay? At tingnan mo ang iyong koleksyon. Tingnan mo ng mabuti. Dahil sa matinding init ng mga professional na spotlight sa loob ng hall, ang mga alahas na suot ni Clara at ang mga nakadisplay sa booth ng M. Jewels ay nagsimulang magbago. Ang manipis na coating ng ginto ay tila unti-unting nalulusaw at ang maitim na metal sa ilalim ay nagsimulang lumitaw. Ang eternal bloom na ipinagmamalaki nila ay tila isang bulaklak na biglang nalanta at nabulok sa harap ng lahat. Mami Carmen, anong nangyayari? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng takot, habang pilit na tinatakpan ng kanyang leeg na ngayon ay nagkakaroon na ng berdeng marka mula sa pekeng alahas. Bakit ganito ang itsura ng mga ito? Ngunit si Doña Carmen ay hindi na makasagot. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang nakatingin sa mga tao na dati ay humahanga sa kanya, ngunit ngayon ay may bakas na ng pandidiri sa kanilang mga mata. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa kanilang pamilya. Mabilis na lumapit si Gabriel kay Ann sa ibabaw ng entablado. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa likuran ni Ann, isang tahimik na suporta na nagsasabing tapos na ang laban. Ang init ng palad ni Gabriel ay nagbigay kay Ann ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. The truth is like a diamond, Marco, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Kahit gaano mo ito ibaon sa putik, sa oras na tamaan ito ng liwanag, lilitaw at lilitaw ang kislap nito, at ang mga pekeng tulad nyo ay mananatiling madilim. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga pulis ay nagsisimulang lumapit kay Marco dahil sa mga reklamo ng fraud at pagnanakaw ng intellectual property, nakita ni Ann si Marco na nakatingin sa kanya. Wala na ang nangitangit sa mga mata nito, kundi isang malalim na kawalan ng pag-asa. Napagtanto ni Marco na hindi lang ang kanyang kumpanya ang nawala, kundi ang nag-iisang babaeng tunay na nagmahal sa kanya sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. Ngunit ang huling dagok ay hindi nanggaling kay Ann. Isang lalaki na may suot na uniforme ng bangko ang lumapit kay Clara at nag-abot ng isang dokumento. Miss Clara, dahil sa hindi pagbabayad ng inyong mga utang at sa pagkakasangkot sa ilegal na transaksyon ng mga materyales, ang lahat ng inyong ari-arian ay kasalukuyan ng naka-freeze. Kasama na rito ang bahay at sasakyan na nakapangalan sa inyo. Ang sabi ng lalaki, sa paraang walang emosyon. Napaupo si Clara sa sahig. Ang kanyang pulang gown ay tila isang mantsa ng dugo sa puting alpombra. Ang kanyang mga pangarap na maging reyna ng industriya ay naglaho na parang usok. Bumaba si Ann sa entablado kasabay ni Gabriel. Habang naglalakad sila palabas, naramdaman ni Ann ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya ay tila pag-alis ng isang mabigat na pasanin na 10 taon niyang dinala. Salamat, Gabriel, mahinang sabi ni Ann nang makalabas sila sa hall. Ang hangin sa labas ay sariwa at malamig, malayo sa mapanghing singaw ng kasinungalingan sa loob. Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Wala kang dapat ipagpasalamat, Ann. Ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa sarili mo. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, isang itim na van ang biglang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang pinto nito at mabilis na lumabas ang 2 lalaking nakamaskara. Bago pa man makakilos si Gabriel, isang mabilis na paghila ang naganap. At ang huling nakita ni Ann ay ang nag-aalalang mukha ni Gabriel bago tuluyang nagdilim ang lahat. Sino ang mga taong ito na nais pang saktan si Ann sa kabila ng kanyang tagumpay? Ito ba ay huling ganti ni Marco?
O may mas malalim pang kaaway na naghihintay sa dilim? Malamig na simento at amoy ng kalawang ang unang gumising sa mga pandama ni Anne. Ang kanyang ulo ay tila binibiyak sa sakit. Isang matinding pintig na sumasabay sa bawat paghinga niya. Unti-unti niyang idinilat ang kanyang mga mata, ngunit tanging kadiliman ang bumati sa kanya, maliban sa isang maliit na sinag ng buwan na pilit na sumisilip sa pagitan ng mga luma at kinakalawang na yero ng bodega. Naramdaman niya ang magaspang na lubid na nakatali sa kanyang mga pulso. Ang bawat bahagyang paggalaw niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang balat, isang paalaala na ang kanyang tagumpay sa expo kanina ay may kaakibat na madilim na kapalit. Hindi si Marco ang may gawa nito. Ang pamilya ni Marco ay wala ng lakas upang gawin ito. Ang mga taong kumuha sa kanya ay ang mga sindikatong kasabwat ni Clara sa pagbebenta ng pekeng ginto. Mga taong nawalan ng milyon-milyong piso dahil sa ginawang pagbubunyag ni Anne. Gising na pala ang ating munting alahas. Isang tinig ng lalaki ang narinig mula sa dilim. Ang tunog ng mabibigat na yabag sa semento ay dahan-dahang lumalapit, bawat hakbang ay tila isang babala. Isang lalaking nakasuot ng leather jacket ang lumitaw sa ilalim ng liwanag. May hawak na isang piraso ng alahas, ang lihim na puso ni Anne na kinuha mula sa kanyang leeg. Dahil sa'yo, naging basura ang lahat ng investment namin, sabi ng lalaki. Ang boses ay puno ng lason. Ang disenyong ito, napakaganda. Sayang, at ang huling obra maestra mo ay magiging mitya ng sarili mong katapusan. Sa gitna ng takot, ang isip ni Anne ay hindi bumalik sa pagmamakaawa. Sa halip, naisip niya si Gabriel. Naalala niya ang init ng kamay nito at ang pangakong hindi siya pababayaan. Ang alaala ng kislap sa mga mata ni Gabriel. Ang nagbigay sa kanya ng lakas na huwag magpakita ng kahinaan sa harap ng kanyang mga kaaway. Samantala, sa labas ng isang pampublikong ospital, nakaupo si Marco sa isang mahabang bangko na gawa sa bakal. Ang kanyang mamahaling tuksedo ay gusot-gusot na at ang kanyang buhok ay tila hindi na nasuklay. Sa loob ng ICU, ang kanyang ina, si Doña Carmen, ay nakikipaglaban sa kamatayan matapos atakihin sa puso. Sa gitna ng kahihiyan sa expo, lumapit ang isang nurse. Ang mukha ay walang emosyon. Sir, kailangan po nating bayaran ang paunang deposito para sa operasyon ng inyong ina. Kung hindi, hindi po natin masisimulan ang procedure. Wala na akong pera, bulong ni Marco. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng pagsisisi. Naka-freeze ang lahat ng accounts ko, lahat ng alahas ko na patunayang peke. Hinanap niya si Clara. Sinubukan niyang tawagan ito ng paulit-ulit, ngunit ang tanging sumasagot ay ang mekanikal na boses ng operator na nagsasabing ang numero ay hindi na aktibo. Napagtanto ni Marco na tuluyan na siyang iniwan ng babaeng pinagpalitan niya kay Anne. Sa oras ng kanyang pinakamatinding pangangailangan, ang tanging natira sa kanya ay ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Sa kabilang panig ng lungsod, hindi tumitigil si Gabriel. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng granite habang kausap ang kanyang mga koneksyon sa pulisya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila ba mabaon na sa kanyang sariling palad sa tindi ng pag-aalala. Hanapin niyo siya, sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila kulog sa loob ng kanyang opisina. Kung may mangyaring masama kay Anne, sisiguraduhin kong walang matitira sa mga taong yon. Nabalik ang eksena sa loob ng bodega. Ang lalaki ay naglabas ng isang maliit na lighter. Ang asul na apoy nito ay sumasalamin sa mga mata ni Anne. Saan mo itinago ang mga orihinal na digital files ng mga disenyo mo? Ibigay mo sa amin ang lahat at baka payagan ka pa naming makita ang bukas. Tumingala si Anne. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at dumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan. Ang sining ko
ay wala sa computer. Nasa puso ko ito at hinding-hindi niyo iyon makukuha. Bago pa man makakilos ang lalaki upang saktan si Anne, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ang mga headlight ng isang sasakyan ay muling nagbigay ng nakakasilaw na liwanag tulad ng gabing unang nagkita sina Anne at Gabriel. Bumaba si Gabriel mula sa sasakyan. Ang kanyang tindig ay tila isang anghel ng kamatayan para sa mga kriminal. Sa likod niya ay ang mga awtoridad. Sa loob ng ilang minuto, ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng kaguluhan, ng mga sigaw, at ng mabilis na pagdakip. Mabilis na tumakbo si Gabriel patungo kay Anne. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, maingat niyang pinutol ang mga lubid na gumagapos sa babae. Nang maging malaya si Anne, agad siyang sinalo ni Gabriel sa kanyang mga bisig. Naramdaman ni Anne ang init ng dibdib ni Gabriel, ang mabilis na tibok ng puso nito na tila ba nagsasabing, "Nandito na ako. Ligtas ka na. Anne, patawarin mo ako. Hindi ko dapat hinayaang mangyari ito." Bulong ni Gabriel habang mahigpit na niyayakap ang nanginginig na katawan ni Anne. Isinandal ni Anne ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay dumaloy na, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawang nahanap niya sa piling ng lalaking tunay na nagpapahalaga sa kanya. Ngunit habang inilalabas si Anne mula sa bodega, isang huling sulyap ang nahuli niya sa isang anino sa malayo. Isang lalaking nakasuot ng tattered na damit ang nakatayo sa kalsada. Pinapanood silang magkasama, si Marco. Ano ang gagawin ni Marco ngayong nakita niyang ang babaeng itinapon niya ay nasa piling na ng isang lalaking higit na makapangyarihan at tapat? At paano haharapin ni Anne ang huling hiling ng isang naghihingalong Doña Carmen na nais siyang makita sa huling pagkakataon? Ang amoy ng gamot at ang nakakabinging katahimikan ng puting pasilyo ng ospital ang bumati kay Anne. Sa kabila ng mga benda sa kanyang mga pulso at ang bahagyang pilay sa kanyang paglalakad, pinili niyang tumayo ng tuwid. Sa tabi niya, si Gabriel ay nananatiling tila isang anino ng proteksyon. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng bahagya sa siko ni Anne upang alalayan ito sa bawat hakbang. "Sigurado ka ba rito, Anne?" Mahinang tanong ni Gabriel. "Hindi mo kailangang gawin ito pagkatapos ng lahat ng nangyari." Tumigil si Anne sa tapat ng isang pinto sa dulo ng pasilyo. "Kailangan ko itong gawin, Gabriel. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Gusto kong makita ang huling piraso ng aking nakaraan bago ko ito tuluyang ibaon." Pagpasok nila sa loob ng ward para sa mga mahihirap, ang bumati sa kanila ay ang tunay na mukha ng paghihirap. Sa isang maliit na kama, nakahiga si Doña Carmen. Ang dating mapagmataas na ginang na laging balot ng perlas at sutla ay tila naging isang tuyong dahon na lamang. Ang kanyang mukha ay tabingi dahil sa stroke at ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pangungutya, ay ngayon ay puno na ng takot at pagmamakaawa. Sa gilid ng kama, nakaupo si Marco. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, at ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang sariling buhok. Nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Anne, isang Anne na lalong naging lalong maganda sa gitna ng kanyang mga sugat. Suot ang isang simpleng puting blusa na tila nagbibigay sa kanya ng liwanag. "Anne." Ang boses ni Marco ay tila nanggaling sa ilalim ng lupa, basag at puno ng pighati. Tumayo siya, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila walang lakas, kaya muli siyang napaupo. "Nandito ka. Akala ko ay hinding-hindi mo na ako papatawarin." Hindi lumapit si Anne, na natili siyang nakatayo sa tabi ni Gabriel. Tumingin siya kay Doña Carmen, na pilit na iginagalaw ang kanyang bibig, ngunit tanging mga ungol lamang ang lumalabas. Walang galit sa mga mata ni Anne, tanging isang malalim na awa. Ang awa na nararamdaman mo
para sa isang taong tuluyan nang nawala sa landas. Nandito ako para magbayad sa huling pagkakataon, sabi ni Anne. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Hindi dahil may utang ako sa inyo, kundi dahil ayaw kong magkaroon ng anumang koneksyon sa pamilyang ito paglabas ko sa pintong ito. Inilapag ni Anne ang isang basket ng mga prutas at isang maliit na sobre sa ibabaw ng mesa. Iyan ang pambayad sa unang linggo ng ospital. Mula sa perang pinaghirapan ko sa sarili kong mga kamay. Gamitin mo yan, Marco. At pagkatapos niyan, huwag mo na akong hahanapin muli. Anne, please! Huwag mo akong iwan ng ganito! Biglang lumuhod si Marco sa sahig. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, bumabasa sa maruming semento ng ospital. I was wrong. Si Clara. Niloko niya ako. Ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Handa akong maging alipin mo. Bumalik ka lang. Tiningnan siya ni Anne ng matagal. Naalala niya ang gabi ng ulan, ang gabi ng kare-kare na itinapon, at ang gabi ng kanyang sketchbook na ninakaw. Ang bawat luhang ibinuhos ni Marco ngayon ay tila walang bigat kumpara sa isang patak ng ulan nung gabing iyon. Ang pag-ibig, Marco, ay hindi isang bagay na pwedeng mong itapon at pulutin kung kailan mo gusto. Seryosong sabi ni Anne. Tinapon mo ang brilyante para sa isang pirasong basag na salamin. Ngayong nasugatan ka ng salamin na yon, huwag kang tumingin sa akin para gamutin ka. Humarap si Anne kay Gabriel na tahimik na nakasaksi sa lahat. Tara na, Gabriel. Gusto ko nang umuwi. Sa paglalakad nila palabas, naramdaman ni Marco ang pinakamatinding uri ng pag-iisa. Pinanood niya ang likod ni Anne na unti-unting lumalayo, kasabay ng lalaking handang itaya ang buhay para sa kanya. Ang bawat hakbang ni Anne ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang nakaraan. Pagkalipas ng ilang araw, ang balita tungkol sa pagbagsak ng M. Jewels ay kumalat sa buong industriya. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay kinuha ng bangko. Si Marco, na walang ibang alam gawin, kundi ang mamahala ng kumpanyang hindi naman siya ang nagpalago, ay napilitang maghanap ng trabaho. Isang umaga, nakatayo si Marco sa harap ng isang malaking gusali. Hawak niya ang kanyang resume na medyo gusot na. Tumingala siya sa malaking karatula sa itaas. Tala Jewelers. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito na lang ang tanging kumpanyang tumatanggap ng mga junior sales agents dahil ang lahat ay natatakot na sa kanyang pangalan. Pumasok siya sa loob, nakayuko ang ulo. Iniwasan ng mga mata ng mga taong dati ay tinitingala siya. Habang naghihintay siya sa lobby, bumukas ang pintuan ng pribadong elevator. Lumabas ang isang grupo ng mga board members at sa gitna nila ay isang babaeng lalong naging makapangyarihan ang dating. Si Anne. Nakasuot siya ng isang formal na itim na suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang kwintas na gawa sa pinakamakinang na diamante, ang koleksyong nagpabagsak kay Marco. Nagkatama ang kanilang mga mata. Ang puso ni Marco ay tila tumigil sa pagtibok. Inasahan niya ang galit, ang pangungutya, o kahit ang pagpapalayas sa kanya. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Anne ay mas masakit pa sa lahat ng yon. Walang emosyon. Tila ba si Marco ay isang estranghero na hindi kailanman naging bahagi ng kanyang buhay. Nilagpasan siya ni Anne nang hindi man lang bumabagal ang hakbang. Habang si Gabriel ay sumusunod sa tabi nito, binibigyan si Marco ng isang malamig at babalang tingin. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng lobby, hawak ang kanyang papel. Napagtanto niya ang isang malupit na katotohanan. Ang pinakamasakit na parusa ay hindi ang mapuotan ng taong mahal mo, kundi ang maging isang taong wala ng halaga sa kanyang paningin. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang lihim na sulat ang natanggap ni Gabriel sa kanyang mesa pagbalik nila sa opisina. Ang sulat ay walang pangalan, ngunit may nakadikit na isang pamilyar na disenyo. Isang disenyo na tila nagmula sa nakaraan ni Gabriel na matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Ano ang kaugnayan ng nakaraan ni Gabriel sa sining ni Anne?
At hanggang kailan mananatiling lihim ang mga sugat na pilit nilang itinatago sa likod ng kanilang tagumpay. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng opisina ni Gabriel ay tila isang mabigat na timbang na nakadagan sa kanyang dibdib. Nakatitig siya sa piraso ng papel na nasa kanyang mesa. Isang guhit ng kwintas na may disenyong araw at buwan na magkayakap. Ang mga linyang yon ay pamilyar sa kanya, hindi dahil nakita niya ito sa sketchbook ni Anne, kundi dahil ito ang huling proyektong hinawakan ng kanyang ama bago ang trahedyang sumira sa kanilang pamilya 3 dekada na ang nakalilipas. Ang marahang pagtama ng mga buko ng daliri ni Anne sa pintong kahoy ay bumasag sa malalim na pag-iisip ni Gabriel. Dahan-dahang pumasok si Anne, dala ang 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng biyaya at ang kislap ng kanyang mga mata ay tila nagbibigay ng liwanag sa madilim na sulok ng silid. Masyado kang malalim ang iniisip, Gabriel, puna ni Anne habang inilalapag ang tsaa sa mesa. Simula nang bumalik tayo mula sa expo, parang may dala kang mabigat na pasanin. Mabilis na itinago ni Gabriel ang sulat sa ilalim ng isang makapal na folder. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi nakatakas sa mapanuring mga mata ni Anne. Wala ito, Anne. Pagod lang marahil sa dami ng mga bagong order ng tala. Naupo si Anne sa tapat niya. Inabot ni Anne ang kamay ni Gabriel, isang banayad na pagdampi na tila naglalayong magbigay ng lakas. Ang init ng palad ni Anne ay nagpadala ng isang kakaibang ginhawa kay Gabriel. Ngunit ang sikretong itinatago niya ay tila isang pader na pilit na humaharang sa kanilang paglalapit. Microtension. Habang nagaganap ang tahimik na sandaling ito sa itaas, sa basement ng gusali ng tala, iba ang kalagayan ni Marco. Nakasuot siya ng uniforme ng isang utility worker, bit-bit ang isang mabigat na timba at mop. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro ballpen at mamahaling relo lang. Ang hawak ay ngayon ay puno na ng kalyo at amoy ng kemikal na panlinis. "Hoy, bilisan mo riyan!" Sigaw ng isang batang supervisor na halos kalahati lang ng kanyang edad. "Ang bagal mong gumalaw. Akala mo kung sinong boss?" Hindi sumagot si Marco. Yumuko siya at itinuloy ang pagpupunas sa sahig. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi nang makita niya ang kanyang refleksyon sa makintab na semento. Ito na ba ang kanyang katapusan? Ang maging isang anino sa ilalim ng tagumpay ng babaeng dati ay itinapon niya? Mula sa malayo, nakita niya si Anne na lumalabas ng elevator kasama si Gabriel. Mukhang masaya ang dalawa, nagtatawanan habang naglalakad patungo sa parking lot. Ang bawat kislap ng ngiti ni Anne ay tila isang sampal sa mukha ni Marco. Isang paalala na ang langit na kinalalagyan ni Anne ngayon ay ang impyernong nilikha niya para sa kanyang sarili. Nang gabing iyon, matapos ang trabaho, hindi mapigilan ni Anne na bumalik sa opisina ni Gabriel. Nakalimutan niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang gusali ay tahimik na, ang tanging tunog ay ang mahinang pag-ugong ng air conditioning system. Pagpasok niya sa opisina, nakita niyang nakabukas ng bahagya ang folder na ginamit ni Gabriel kanina. Dala ng kuryosidad, dahan-dahang hinila ni Annie ang papel sa ilalim nito. Nang makita niya ang disenyo, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ito ang nawawalang disenyo ni Papa, bulong ni Anne. Ang mga linyang iyon, ang partikular na paraan ng pagguhit ng mga dahon, walang duda, ito ang disenyong sinasabi ng kanyang ama na ninakaw mula sa kanya bago ito namatay. Ngunit bakit ito nasa kay Gabriel? Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Gabriel, ang kanyang mukha ay nababakas ng gulat at takot. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbibigay ng matalim na anino sa kanyang mukha. "Anne, maipapaliwanag ko." Ang boses ni Gabriel ay puno ng pagmamakaawa.
Paano ito napunta sa iyo, Gabriel? Tanong ni Anne. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at sakit. Ang disenyong ito ang dahilan kung bakit nasira ang pangalan ng tatay ko. Sinasabi mo bang ang pamilya mo ang nagnakaw nito sa amin? Isang matinding katahimikan ang namayani sa silid. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa tiwala na maingat nilang binuo. Tumingin si Gabriel kay Anne. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi nagnakaw ang pamilya ko, Anne. Binili namin ang disenyong yan sa isang taong ang sabi ay kailangan ng pera para sa isang may sakit na ama. Pabulong na sagot ni Gabriel. Ngunit nang malaman ko ang katotohanan, pagkatapos ng maraming taon, huli na ang lahat. Kaya ko itinayo ang tala para hanapin ka at ibalik ang lahat ng nawala sa inyo. Napaatras si Anne. Ibig mong sabihin, ang lahat ng pagtulong mo, ang lahat ng pag-aalaga mo, ay dahil lamang sa utang na loob at pagsisisi? Hindi dahil mahal mo ako? Ang tanong ni Anne ay tila isang talim na tumusok sa puso ni Gabriel. Bago pa man makasagot ang lalaki, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa labas ng gusali. Isang malaking sunog ang nagsisimulang sumiklab sa basement, ang lugar kung saan naroon si Marco. Magagawa ba ni Gabriel na patunayan ang kanyang pag-ibig sa gitna ng bagong pagsubok na ito? At mailigtas ba nila ang nakaraan bago ito tuluyang maging abo? Niloko mo rin ba ako, Gabriel? Ang lahat ba ng ito ay isang malaking palabas lamang para mapatawad mo ang sarili mo? Ang tinig ni Anne ay kasing talim ng mga bubog na nagkalat sa sahig. Nakatayo siya sa gitna ng opisina. Ang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa lumang papel na naglalaman ng nakaw na sining ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga para kay Gabriel, ay ngayon ay puno na ng pag-aalinlangan at matinding sakit. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang dagok na lalong nagpapaguho sa pundasyon ng tiwalang inakala niyang matatag na. Hindi nakapagsalita si Gabriel. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak at ang kanyang mukha ay nababakas ng isang uri ng hapis na tila ba ang lahat ng kanyang lihim ay biglang naging isang mabigat na krus na hindi na niya kayang pasanin. Anne, please listen to me. Noong una, oo, hinahanap kita dahil sa pagkakasala ng pamilya ko. Pero ang lahat ng naramdaman ko para sa'yo. Ang paghanga ko sa talino mo, ang kagustuhan kong protektahan ka. Totoo lahat iyon. Hindi iyon gawa-gawa ng konsensya ko. Ngunit bago pa man makatugon si Anne, ang amoy ng sunog na kable at makapal na usok ay nagsimulang pumasok sa ilalim ng pinto ng opisina. Ang init ay unti-unting gumagapang sa mga dingding at ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng mabilis at malakas na pagtunog ng alarm sa buong gusali. Ang mapuputing usok ay tila mga aninong mabilis na bumabalot sa silid na nagpapahirap sa bawat paghinga. Gabriel! Ang talyer! Ang mga disenyo! Sigaw ni Anne. Ang kanyang galit ay pansamantalang napalitan ng takot para sa kanilang pinaghirapan. Sa basement, ang sitwasyon ay mas malala. Ang apoy ay mabilis na kumakalat sa mga imbakan ng kemikal. Nakulong si Marco sa loob ng isang maliit na bodega ng mga gamit panlinis. Ang init sa paligid ay tila ba sinusunog na ang kanyang balat at ang bawat hininga niya ay puno ng nakakasulasok na usok. Sa gitna ng takot para sa kanyang buhay, nakita ni Marco ang isang bukas na safe sa sulok. Ang safe kung saan nakatago ang mga lihim na record ng tala. Dala ng desperasyon, gumapang si Marco patungo sa safe. Sa loob nito, nakita niya ang mga dokumento ng bilihan ng mga disenyo 30 taon na ang nakalilipas. Nakita niya ang pirma ng kanyang sariling ama sa isang huwad na kasunduan. Doon, sa gitna ng naglalagablab na apoy, hinarap ni Marco ang katotohanang hindi lang siya ang naging masama sa buhay ni Anne. Ang kanyang buong pagkatao ay itinayo sa ibabaw ng mga kasalanan ng kanyang mga magulang. Patawarin mo ako, Anne? Bulong ni Marco
Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa usok. Sa unang pagkakataon, hindi niya inisip ang kanyang sarili. Kinuha niya ang mga dokumento at ibinalot sa kanyang basang uniforme. Sinusubukang iligtas ang katotohanan kahit na ang kanyang sariling buhay ay nasa bingit na ng kamatayan. Sa itaas, pilit na inalalayan ni Gabriel si Anne patungo sa fire exit. Ang bawat hakbang nila ay tila pakikipagbuno sa isang dambuhalang nagniningas. Nang makarating sila sa labas ng gusali, sinalubong sila ng malamig na hangin at ang nakakasilaw na ilaw ng mga bumbero. "Nandito ka na, Anne. Ligtas ka na," sabi ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at pawis. Ngunit tumingin si Anne sa nasusunog na gusali. "Si Marco?" "Gabriel, nasa loob pa si Marco. Nakita ko siyang pumasok sa basement kanina." Napatigil si Gabriel. Tumingin siya sa nagniningas na gusali. Pagkatapos ay kay Annie. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding labanan sa loob ng kanyang puso. Maaari niyang hayaan na lang si Marco, ang lalaking sumira kay Annie. Ngunit alam niyang kung mamamatay si Marco, hinding-hindi magkakaroon ng ganap na kapayapaan ang puso ni Anne. "Dito ka lang, Anne. Huwag kang aalis." Ang mahinahon, ngunit determinadong utos ni Gabriel. "Gabriel, hindi. Huwag kang babalik sa loob." Sigaw ni Anne, ngunit huli na. Mabilis na tumakbo si Gabriel pabalik sa nagbabagang gusali. Nilalamon ng makapal na usok ang kanyang anyo. Naiwan si Anne sa gitna ng kalsada, nakaluhod sa malamig na simento. Ang init ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata, habang ang kanyang puso ay tila pinipiga sa matinding takot. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit niya para kay Gabriel ay naglaho, napalitan ng isang panalangin na sana ay makalabas itong buhay. Ang malakas na tunog ng pagguho ng bahagi ng unang palapag ay yumanig sa buong paligid, na nagpadala ng mga kislap ng apoy sa madilim na langit. Wala pang lumalabas mula sa loob. Ang tanging naririnig ay ang nakakatakot na dagundong ng apoy at ang hikbi ni Anne na tila wala ng katapusan. Ligtas pa bang makakalabas si Gabriel mula sa impyernong kanyang pinasok? At ano ang magiging kapalaran ni Marco na may hawak ng huling ebidensya ng katotohanan? Ang bawat segundo sa ilalim ng naglalagablab na gusali ay tila isang kawalang hanggan para kay Anne. Nakatitig siya sa makapal at itim na usok na tila isang dambuhalang lalamon sa lahat ng kanyang nakaraan. Ang init ng apoy ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay hindi mawala sa takot na baka hindi na makalabas ang lalaking nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Sa gitna ng kaguluhan, isang anyo ang dahan-dahang lumitaw mula sa gumuguhong pintuan. Ang anino ni Gabriel ay tila isang pag-asa sa gitna ng impyerno. Pasan-pasan ang nanghihinang katawan ni Marco. Ang kanilang mga kasuotan ay puno ng uling at ang bawat hininga nila ay may kasamang matinding ubo. Ngunit sa bawat hakbang ni Gabriel, tila ba dinadala niya ang bigat ng lahat ng kanilang mga pagkakamali. Nang makalapit sila sa ligtas na bahagi ng kalsada, marahang inilapag ni Gabriel si Marco sa simento. Mabilis na lumapit ang mga bumbero at medik, ngunit bago pa man sila tuluyang mailayo, iniabot ni Marco ang isang basang tumpok ng mga papel kay Anne. Ang mga daliri ni Marco ay nanginginig at puno ng sugat, ngunit ang kanyang pagkakahawak sa mga dokumento ay tila ba ito ang kanyang huling hininga. "Anne, ito na ang katotohanan," pabulong na sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay halos isang hangin na lamang. "Ang tatay ko, kami ang sumira sa inyo. Itong mga papel na ito ang maglilinis sa pangalan ng ama mo. Patawarin mo ako. Dahil naging bulag ako sa kislap na nasa tabi ko na pala." Tiningnan ni Anne ang mga papel na may mantsa ng dugo at abo. Ang katotohanang matagal niyang hinahanap ay nasa kanyang mga kamay na, ngunit ang naramdaman niya ay hindi katuwaan, kundi isang malalim at payapang pagtanggap. Tiningnan niya si Marco. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang mundo. Ngunit ngayon,
ay isang tao na lamang na naghahanap ng kapatawaran sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak. "Pinapatawad na kita, Marco," mahinahong sabi ni Anne. "Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang galit na ito." Tapos na tayo. Lumipas ang 1 taon. Ang gusali ng Tala Jewelers ay muling itinayo mula sa mga abo, lalong mas matatag at mas nagniningning. Sa harap ng gusali, isang malaking rebulto ng isang platerong nagtatrabaho ang itinayo. Isang parangal sa ama ni Anne. Ang pangalang Tala ay hindi na lamang isang kumpanya. Ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aapi. Si Marco, pagkatapos gumaling sa kanyang mga sugat, ay pumuntang probinsya upang magsimula ng isang simpleng buhay bilang isang magsasaka, malayo sa karangyaan at kasinungalingang sumira sa kanya. Si Doña Carmen ay namayapa na, dala ang bigat ng kanyang mga pagsisisi, habang si Clara ay nananatili sa likod ng rehas dahil sa kanyang mga ilegal na transaksyon. Sa loob ng bagong talyer ng Tala, namamayani ang amoy ng kape at ang mainit na sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana. Nakatayo si Annie sa harap ng kanyang mesa, suot ang kanyang paboritong apron. Ang kanyang mga kamay, bagaman may mga peklat mula sa nakaraan, ay mahusay na humahawak sa isang bagong disenyo. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang baba sa balikat ni Anne. Ang kanyang mga kamay ay marahang pumalibot sa baywang nito. Ang tibok ng puso ni Gabriel ay tila isang awit ng kapayapaan na matagal nang hinahangad ni Anne. "Handa ka na ba para sa ating bagong koleksyon?" Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at pagmamahal. Humarap si Anne kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila pinakamahalagang hiyas. Hinawakan niya ang mukha ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa pilat na nakuha nito noong gabing iligtas siya at si Marco mula sa sunog. "Handa na ako sa lahat, Gabriel, basta't kasama kita," sagot ni Anne. Inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha at idiniit ang kanyang noo sa noo ni Anne. Walang kailangang sabihin. Sa gitna ng katahimikan ng talyer, ang kanilang mga kaluluwa ay nag-uusap sa wikang tanging sila lamang ang nakakaalam. Ang pag-ibig na nagmula sa pagkawasak ay siya palang magiging pinakamatibay na pundasyon ng kanilang kinabukasan. Ang kwento ni Anne ay hindi nagtapos sa pagiging isang biktima, kundi sa pagiging isang reyna ng kanyang sariling kapalaran. Dahil ang isang tunay na diamante, kahit anong putik ang itapon dito, ay mananatiling liliwanag sa oras na ito, ay mahanap ng taong marunong magpahalaga sa tunay nitong kislap. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Anne ang kanyang refleksyon sa isang makinis na ginto. Nakita niya ang isang babaeng malaya, isang babaeng marunong magmahal, at isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na halaga. 3 taon ang mabilis na lumipas mula nang muling itayo ang Tala Jewelers mula sa mga abo ng trahedya. Ang sikat ng araw sa hapong iyon ay tila banayad na haplos sa balat, nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga bintana ng bagong Tala Academy of Fine Arts. Isang paaralang itinayo ni Anne upang tulungan ang mga kababaihang nagnanais maging platero at designer, lalo na ang mga nakaranas ng karahasan at pang-aabuso sa kanilang mga nakaraan. Nakatayo si Anne sa harap ng isang malaking bintana, pinagmamasdan ang mga batang babae na masigasig na nag-aaral kung paano hubugin ang mga metal. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot o pag-aalinlangan. Sa halip, ang kislap sa kanyang mga mata ay mas matatag pa sa anumang hiyas na kanyang nalikha. Suot niya ang isang simpleng puting bestido at sa kanyang daliri ay kumikinang ang isang espesyal na singsing. Hindi ito gawa sa malaking diamante, kundi sa pinakakinis na bato na unang ibinigay sa kanya ni Gabriel sa lumang talyer. "Class, laging tandaan, ang boses ni Anne ay malumanay, ngunit puno ng paninindigan
habang kausap ang kanyang mga estudyante. Ang bawat lamat sa isang bato ay hindi kapintasan. Ito ay bahagi ng kanyang kwento. Ang sining ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagiging totoo. Habang nagaganap ang klase, isang lalaki ang dahan-dahang pumasok sa silid. Si Gabriel ay nananatiling tila isang angkla sa buhay ni Anne. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng init na hindi nagbabago. Lumapit siya kay Anne at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang pagkilos na yon, bagaman simple, ay naglalaman ng lahat ng mga pangakong tinupad nila sa isa't isa. Handa na ang lahat sa labas, Anne. Hinihintay ka na nila, bulong ni Gabriel. Ang kanyang hininga ay dumaan sa buhok ni Anne na nagpadala ng pamilyar na kuryente ng katuwan at kapayapaan sa puso ng babae. Sa labas ng paaralan, sa gitna ng mataong kalsada ng Maynila, isang billboard ang nakatayo. Ipinapakita nito ang mukha ni Anne bilang simbolo ng tagumpay at pag-asa. Sa ilalim ng billboard na yon, isang lalaking may simpleng suot at may dalang basket ng mga paninda ang saglit na huminto. Si Marco. Ang kanyang mga balikat ay hindi na kasing tikas ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ring bakas ng kapalaluan. Tiningnan niya ang larawan ni Anne nang may isang matamis at mapait na ngiti. Wala nang pait sa kanyang dibdib, tanging isang malalim na paggalang. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpatuloy siya sa paglalakad, masaya sa kanyang simpleng buhay bilang isang taong natutong tumayo sa sariling mga paa nang walang tinatapakan. Ang kanyang pagsisisi ay naging daan upang mahanap niya ang kanyang sariling uri ng kapayapaan sa gitna ng mga simpleng bagay. Samantala, sa isang malayong kulungan, si Clara ay nakaupo sa isang sulok. Pinagmamasdan ang kanyang mga kamay na dati ay puro alahas, ngunit ngayon ay magaspang at marumi. Ang katahimikan ng kanyang selda ay ang tanging saksi sa kanyang mga pangarap na nauwi sa wala dahil sa sariling kasakiman. Ang karma ay tila isang anino na hinding-hindi niya matatatakasan. Bumalik ang eksena kay Anne at Gabriel na ngayon ay naglalakad sa tabing dagat habang lumulubog ang araw. Ang dagundong ng mga alon sa pampang ay tila isang banayad na musika na sumasabay sa kanilang mga hakbang. Huminto sila at tumingin sa malawak na dagat. Pinatawad mo na ba talaga ang lahat, Anne? Tanong ni Gabriel habang mahigpit na hawak ang kamay ng asawa. Huminga ng malalim si Anne, nilalasap ang maalat na hangin. Ang pagpapatawad, Gabriel, ay hindi paglimot sa sakit. Ito ay ang pagtanggap na ang sakit na yon ang humubog sa akin upang maging ganito ako ngayon. Malaya na ako, Gabriel. Wala na akong bitbit na kahit anong kadena. Isinandal ni Anne ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang kapayapaang nararamdaman niya ay higit pa sa anumang kayamanan sa mundo. Sa bawat tibok ng kanilang puso, alam nilang ang bawat pagsubok na pinagdaanan nila ay sadyang inilaan ng tadhana upang mahanap nila ang kislap na hindi kailanman maglalaho. Ang aral na iniwan ng kwento ni Anne ay mananatili sa puso ng bawat nakikinig. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa ningning ng kanyang mga hiyas, kundi sa tatag ng kanyang puso sa gitna ng apoy. Dahil tulad ng isang diamante, tayo ay pinapanday ng mga pagsubok upang sa huli, ang ating sariling liwanag ang magsilbing gabay sa iba. Narito ang wakas ng kwento ni Anne, ang babaeng itinapon bilang basahan, ngunit muling bumangon bilang isang nagniningning na tala. Ang kanyang kislap ay magpapatuloy, kasing tibay ng brilyante at kasing walang hanggan ng tunay na pag-ibig.